Bilisan mo riyan, lampang bata ka. Huwag kang tatanga-tanga kung ayaw mong matulog ng gutom sa labas. Ang boses na yon ni Esperanza ay tila isang matalas na latigo na humiwa sa mahalumigmig na hangin ng hapon sa Samar. Kasunod nito ang isang tunog ng mabilis na pagdampi ng palad sa balat. Isang malakas na sampal na nagpatigil sa ikot ng mundo ni Wilhelmina. Sa loob ng isang marangyang itim na sasakyan, ilang metro lamang ang layo mula sa bakod ng Hacienda Alcaraz, nakaupo si Wina. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting terno. Ang kanyang mga kuko ay maayos ang pagkakalinis, at ang halimuyak ng kanyang pabango ay amoy tagumpay at yaman. Narito siya upang tapusin ang usapin sa lupa, upang bawiin ang huling piraso ng ari-arian mula sa pamilyang sumira sa kanyang buhay 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit nang itaas niya ang kanyang paningin, ang kanyang puso ay tila nakalimot sa pagtibok. Isang batang lalaki, tuyot ang balat at suot ang isang kamisetang butas-butas, ang rakasubsob sa putikan. Nagkalat sa paligid nito ang mga kargang kahoy na tila ba mas mabigat pa sa maliit nitong katawan. Habang pilit na bumabangon ang bata, muling itinaas ni Esperanza ang kanyang kamay, handa para sa isa pang hagupit. "Wait, madam! Huwag po kayong bumaba!" Pigil ng kanyang bodyguard, ngunit huli na ang lahat. Marahas na binuksan ni Wina ang pinto ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. "Tama na yan!" sigaw niya. Ang boses ay punong-puno ng awtoridad na nagpalingon kay Esperanza. "Sino ka ba? Nakikialam ka sa pagdidisiplina ko sa katulong na ito?" Singhal ni Esperanza, hindi agad nakilala ang babaeng itinapon nila sa gitna ng bagyo noon. Hindi pinansin ni Wina ang matalas na dila ng dating hipag. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan, hindi alintana ang dumi na kumapit sa kanyang mamahaling damit. Hinawakan niya ang nanginginig na braso ng bata upang tulungan itong tumayo. Ngunit nang mahawakan niya ang pulso ng bata, naramdaman ni Wina ang isang matinding panlalamig na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Dun, sa maputing balat ng kaliwang pulso ni Teo ay isang pulang marka, isang birthmark na hugis puso. Iyon ang markang huli niyang nakita sa kanyang sanggol bago siya mawalan ng malay 10 taon na ang nakalilipas. Iyon ang markang sinabi nilang ibinaon na sa ilalim ng lupa. Naramdaman ni Wina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila punong-puno ng matatalas na tinik. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang yakapin ang bata, ngunit tila nawalan ng lakas ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. "Teo! Halika rito!" Isang baritonong boses ang umalingaw-naw mula sa direksyon ng bukid. Isang lalaking madungis ang muka, suot ang isang kupas na sombrero at may bitbit na lumang araro, ang mabilis na lumalapit. Si Severino. Ang lalaking pinangakuan siya ng langit, ngunit hinayaan siyang mahulog sa impyerno. Wala na ang kislap sa mga mata nito. Ang natira na lamang ay ang pagod ng isang taong pasanang mundo. Huminto si Severino nang makita ang isang eleganteng babae na hawak ang kanyang anak. Hindi niya makita ang mukha ni Wina dahil sa malaking salamin nito. Ngunit tila may kung anong kuryente ang dumaan sa pagitan nilang dalawa. "Madam, pasensya na po sa anak ko. Haharangan po namin ang daan. Aalisin na namin ang mga kahoy." Pakiusap ni Severino. Ang boses ay basag at puno ng pagpapakumbaba na sadyang nakakapanliit. Tinitigan ni Wina ang lalaking dati ay katuwang niya sa bawat pangarap. Ang sakit ay tila isang kutsilyong dahan-dahang pinihit sa kanyang dibdib. Paano naging ganito ang lahat? Bakit ang anak na sinabi nilang patay na ay narito, nagdidildil ng asin sa ilalim ng kalupitan ng sarili nilang dugo? Ito ba ang buhay na ipinalit mo sa akin, Severino?
Ito ang tanong na bumabalot sa isipan ni Wina habang tinitingnan niya ang mag-amang tila itinadhana ng kahirapan habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan. Tila isang babala na ang panibagong unos ay paparating na. Ang bawat butas sa bubong ng bahay na ito ay tila mga sugat sa aking puso na hindi kailanman naghilom. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng isang lumang bombilya, dahan-dahang pumasok si Wilhelmina sa loob ng bahay na dati ay naging saksi sa kanyang mga pangarap. Ngayon, ang bawat sulok ay amoy amag at alikabok. Nagpanggap siyang isang kinatawa ng kumpanyang kukuha sa lupa upang magsagawa ng inspeksyon. Ang kanyang malaking salamin sa mata at ang telang nakabalot sa kanyang ulo ay sapat na upang hindi siya makilala ng mga taong dati niyang kapamilya. Humakbang siya patungo sa kusina. Nanigas ang kanyang buong katawan nang makita ang isang lumang basahan na nakasalalay sa gilid ng lababo. Iyon ay bahagi ng kanyang wedding veil, ang tilang pinili niya nang may kagalakan 10 taon na ang nakalilipas. Na yon ay ginagamit na lamang ni Consuelo upang punasan ang dumi ng mantika. Naramdaman ni Wina ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado sa harap ni Severino na nakasunod sa kanya. Pasensya na po, ma'am. Hindi po namin inaasahan ang inyong pagbisita sa ganitong oras. Pabulong na wika ni Severino. Ang kanyang boses ay tila isang pagod na kwerdas ng gitara. Maliit lang po ang aming tirahan at hindi po ito kasing linaw na mga opisina niyo sa lungsod. Hindi sumagot si Wina. Nakatuon ang kanyang pansin sa maliit na lamesang kahoy sa gitna ng silid. Nakita niya ang hapunan ng mag-ama. 2 pirasong saging na saba at isang maliit na platitong may bagoong. Wala nang iba pa. Nakita niya si Teo na tahimik na nakaupo, tila ba sanay na sa ganitong uri ng kakulangan. Ang bawat subo ng bata ay tila isang kutsilyong humahati sa kaluluwa ni Wina. Bilang isang bilyonaryo, kaya niyang bilhin ang pinakamahahalagang pagkain sa mundo. Ngunit wala siyang lakas na iabot man lang ang isang pirasong tinapay sa sariling anak. Sa mga sandaling yon nang hindi nabubunyag ang kanyang lihim. Dahan-dahang lumapit si Teo sa kanya. Dala ang isang basong plastik na puno ng tubig. Inom po kayo, madam. Pasensya na po, wala po kaming juice. Wika ng bata na may matamis na ngiti. Ang kislap sa mga mata ni Teo sa kabila ng dumi sa kanyang pisngi ay ang kanyang golden moment. Isag patunay na ang pag-ibig ay nananatili kahit sa gitna ng matinding kahirapan. Nanginginig ang mga kamay ni Wina habang tinatanggap ang baso. Gusto niyang humagulgol. Gusto niyang isigaw na siya ang kanyang ina. Ngunit kailangang manatiling matatag ang kanyang kuta. Habang tinitingnan niya ang paligid, may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon sa isang madilim na sulok ng sala. Isang maliit na altar ang naroon. Sa gitna ng mga tuyong bulaklak at isang aandap-andap na kandila, naroon ang isang lumang litrato ni Wina. Ngunit ang mas ikinagimbal niya ay ang itim na laso na nakakabit sa frame ng larawan. "Sino ito?" tanong ni Wina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pighati. Yumuko si Severino. Ang kanyang mga mata ay napuno ng lungkot. "Iyan po ang aking asawa, si Wilhelmina." Sabi po ni Nanay Consuelo, pumanaw na po siya 10 taon na ang nakalilipas sa isang aksidente sa Maynila. Gabi-gabi po kami nagdarasal ni Teo para sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Wina ang pagguho ng kanyang mundo. Ang kasinungalingan ni Consuelo ay hindi lamang nagnakaw ng kanyang anak, kundi tuluyan na rin siyang pinatay sa alaala ng lalaking pinakamahal niya. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tapakan ang dumi sa loob ng pamamahay na ito nang hindi ko nalalaman? Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa katahimikan ng silid. Nakatayo siya sa may pinto, mahigpit na hawak ang kanyang kulay gintong rosaryo, habang ang kanyang mga mata ay mapanuri at puno ng puot. Sa kabila ng kalumaan ng bahay, ang kanyang suot na abaniko at mga alahas ay nagniningning.
isang malupit na kabalintunaan sa kumakalam na sikmura ng kanyang apo at anak. Naramdaman ni Wilhelmina ang isang matinding panginginig sa kanyang mga kalamnan. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila nag-aapoy sa galit nang makita ang muka ng babaeng nagtaboy sa kanya 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang maskara. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang malaking salamin at hinarap ang matanda ng may malamig na kumpiyansa. Ako ang kinatawan ng De Los Reyes Energy Group, Donna Consuelo. Wika ni Wina sa isang boses na sadyang pinalalim at ginawang formal. Narito ako para sa pinal na inspeksyon ng lupa. Sabi niyo sa inyong aplikasyon, wala nang sagabal sa lupang ito. Ngunit bakit tila puno pa ito ng mga anino? Agad na nagbago ang anyo ni Consuelo. Ang kanyang matatalim na mata ay biglang nagtubig at ang kanyang boses ay naging malambot, tila isang ahas na nagpapalit ng balat upang makuha ang tiwala ng biktima. Madam, pasensya na po kayo. Itong si Severino kasi masyadong mapilit na manatili rito kahit na pinapaalis ko na para sa inyong proyekto. Halika po, maupo kayo. Huwag niyo na lang pansinin ang amoy na kahirapan sa paligid. Pinalingan ni Consuelo si Teo na nakatayo pa rin sa tabi ni Wina. Teo, halika rito at magmano ka sa ating panauhin. At pagkatapos, kumuha ka ng basahan at punasan mo ang sapatos ni Madam. Napakadungis mo, talagang bata ka, manang-mana ka sa nanay mo makasalanan. Naramdaman ni Wina ang pagbaligtad ng kanyang sikmura nang lumapit ang kanyang anak sa kanya. Ang maliit na kamay ni Teo na puno ng kalyo at ukit ng hirap ay dahan-dahang kumuha ng kamay ni Wina upang idampi sa kanyang no. Sa mga sandaling iyon, ang bawat hininga ni Wina ay tila punong-puno ng bubog. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay at yakapin ang bata ng napakahigpit, ngunit ang katarungan ay nangangailangan ng pananahimik. Madam, simula ni Consuelo, habang dahan-dahang hinihimas ang kanyang rosaryo, huwag kayong maawa sa batang yan. Alam niyo ba, ang nanay niyan ay isang babaeng walang utang na loob. Ninakawan kami ng pera, itinakas ang pondo para sa mga biktima ng bagyo, at iniwan ang kanyang asawa para sa isang mayamang lalaki sa Maynila. Namatay siya sa kalsada na tila isang aso, at kami pa itong nagtiyagang buhayin ang anak niyang malas. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Wina. Ang bawat salita ni Consuelo ay isang lason na sadyang idinidilig sa isipan ni Severino at Teo sa loob ng 10 taon. Tumingin si Wina kay Severino. Nakita niya ang asawa na nakayuko. Ang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Tila ba tinatanggap ang bawat latigo ng kasinungalingan ng kanyang ina. Napakasakit naman ang kwento niyo, Doña Consuelo. Malumanay na tugon ni Wina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa matanda. Ngunit minsan, ang mga patay ay bumabalik. Hindi para manakot, kundi para maningil. Nanigas ang ngiti sa mga labi ni Consuelo. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang bumigat. Tila ba ang mga anino sa dingding ay nagsimulang gumalaw? Sa isang sulok, nakita ni Wina si Teo na mabilis na isinuksyok ang isang maliit na piraso ng tuyong tinapay sa loob ng bulsa ng pantalon ni Severino habang hindi nakatingin ang lola nito, isang munting sakripisyo ng isang anak para sa kanyang ama. Ito ang kanyang golden moment, ang kislap ng kabutihan sa gitna ng kadiliman. Isang malaking pagkakamali na nagtiwala ka sa akin, Wina. Dahil sa dulo ng lahat, mas matimbang ang ginto kaysa sa 10 taon nating pagkakaibigan. Ang boses ni Rosario ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng marang yang silid ng hotel kung saan sila pansamantalang nanunuluyan. Habang ang bawat salitang ito ay lumalabas sa kanyang mga labi sa kabilang linya ng telepono, naroon si Wilhelmina sa balkona. Dahan-dahang hinahaplos ang isang mamahaling kwintas na balak niyang iregalo sa kaibigan bilang pasasalamat sa katapatan nito sa loob ng 1 dekada.
Ang kislap ng mga diamante sa ilalim ng buwan ay tila sumasalamin sa tindi ng tiwala na ibinigay ni Wina sa taong itinuring niyang higit pa sa kapatid. Dahan-dahang pumasok si Wina sa loob ng silid. Ang kanyang mga yabag ay nilalamon ng makapal na carpet. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig niya ang susunod na pangungusap ni Rosario na nagpatigil sa kanyang mundo. Huwag kang mag-alala, Esperanza. Hawak ko na sa leeg ang bilyonaryang yan. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng detalye ng kanyang bank account sa Singapore kapalit ng 30% ng kikitain natin sa hacienda. Hayaan niyo siyang maghanap sa anak niyang akala niya ay patay na. Habang abala siya sa pag-iyak, uubusin natin ang kanyang yaman. Wika ni Rosario nang may mapanuyang halakak. Naramdaman ni Wina ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila ba ang bawat patak ng dugo sa kanyang katawan ay dahan-dahang naninigas. Ang kanyang kamay na hawak ang kwintas ay nanginginig ng labis hanggang sa ang alahas ay dumausdos mula sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak ng diamante sa malambot na tela ay tila isang mahinang kalabog na bumasag sa huling piraso ng kanyang puso. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa luhang pilit na gustong kumawala. Ito na ang huling pako sa kabaong ng kanyang tiwala sa sangkatauhan. Ang taong kasama niyang bumuo ng pangarap sa ibang bansa. Ang taong nagpahid ng kanyang mga luha nang sabihin nilang patay na ang kanyang sanggol, ay siya ring taong naghahanda na ngayon ng kanyang bitayan. Rosario, pabulong na tawag ni Wina. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Mabilis na napalingon si Rosario. Ang kanyang muka na kanina lang ay puno ng kasakiman ay biglang nagbago. Tila isang ahas na nagpapalit ng anyo upang magmukhang biktima. Agad niyang ibinaba ang telepono at lumapit kay Wina. Wina, kanina ka pa ba riyan? Akala ko ay natutulog ka na. May kausap lang ako sa opisina tungkol sa proyekto natin. Pagsisinungaling ni Rosario habang pilit na inaabot ang kamay ni Wina upang yakapin ito. Ngunit bago pa man dumampi ang balat ni Rosario sa kanya, dahan-dahang lumayo si Wina. Tinitigan niya ang kaibigan ng diretsyo sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng 7 dekada ng sakit na tila ba ang buong Samar ay kasalukuyang nakakaranas ng lindol. Ang lason sa likod ng yakap ay tuluyan ng kumalat at wala ng gamot na makakapagpagaling sa sugat na ito. Ang himig na iyon ay hindi dapat naririto dahil ibinoon ko na iyon sa ilalim ng lupa kasama ng aking mga pangarap 10 taon na ang nakalilipas. Ang gabi sa Samar ay binalot ng isang banayad na pag-ulan. Ang bawat patak na tumatama sa lumang yero ng bahay ni na Severino ay tila isang malungkot na bulong mula sa nakaraan. Nakatayo si Wilhelmina sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ilang di pa lamang ang layo mula sa dingding na kawayan ng maliit na dampa. Ang kanyang mamahaling sedan na balabal ay nababasa na, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa siwang ng bintana. Pinagmamasdan ang munting liwanag ng gasera sa loob. Isang mahina at paos na tinigang biglang pumailan lang sa gitna ng katahimikan. Isang huni na tila duyan na dahan-dahang gumagalaw. Sa piling ng ulap, ikay hihimbing. Sa yakap ng gabi, ikay gigising. Naramdaman ni Wina ang biglang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa matinding emosyon. Iyon ang oyayi ng Samar. Isang awit na siya mismo ang kumatha habang hinahaplos ang kanyang tiyan 10 taon na ang nakalilipas. Isang awit na kailanman ay hindi niya naisulat sa papel, tanging sa pintig lamang ng kanyang puso. Papa, bakit po ba lagi nating kinakanta ito bago ako matulog? Tanong ni Teo, ang boses ay malambot at puno ng kuryosidad. Nakita ni Wina si Severino na dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng anak. Ang dating matikas na lalaki ay tila dumanas ng 1,000 unos. Dahil yan ang paboritong kanta ng inay mo, Teo. Sabi niya sa akin noon, kapag naririnig mo raw yan, kahit nasaan ka pa, malalaman mong hindi kanya iniwan.
Pero sabi ni Lola Consuelo, iniwan daw po tayo ni Inay dahil ayaw niya sa atin. Bulong ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magtubig. Isang masakit na hikbi ang kumawala sa mga labi ni Severino na agad niyang sinisikap na itago sa pamamagitan ng pag-ubo. Huwag kang maniniwala doon, anak. Ang inay mo, siya ang pinakamabuting tao na nakilala ko. Minsan, ang mga liham ay hindi nakakarating at ang mga tao ay nawawala. Pero ang kanta ay laging nandyan. Dahan-dahang, isinandal ni Wina ang kanyang no sa magaspang na dingding ng kawayan. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay tila punong-puno ng mga bubog. Ang lalaking akala niya ay kinalimutan na siya, ang lalaking itinuring niyang bahagi ng pagtataksil ay 10 taon na palang nagbabantay sa alaala ng kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng isang munting huni. Hindi na napigilan ni Wina ang kanyang sarili. Sa gitna ng dilim at banayad na ulan, dahan-dahan niyang sinabayan ang huni ni Teo. Napakababa, napakahina, tila isang anino ng boses. Sa yakap ng gabi, ika'y gigising, ang pag-ibig ko laging dadating. Biglang tumigil si Teo sa paghuni. Nanlaki ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid ng madilim na silid. Papa, naririnig mo ba yon? Parang may sumasabay sa atin. Tumingin si Severino sa bintana. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Ang ulan lang yan, Teo. Ang ulan lang yan. Ngunit sa labas, si Wina ay tuluyan ng napaluhod sa basang lupa. Ang bawat butil ng luha niya ay humahalo sa patak ng ulan. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan ang musikang nagmula sa kanyang sinapupunan ay bumalik sa kanya sa anyo ng isang batang itinuring niya. Ang pilak at ginto ay mabisang piring sa mga matang naghahanap ng katarungan. Ngunit hindi nito kayang itago ang amoy ng nabubulok na konsensya. Naniga si Wilhelmina sa kanyang kinatatay, habang ang liwanag ng flashlight ni Doña Consuelo ay tila humuhubad sa kanyang bawat lihim. Ang ulan ay dahan-dahang tumitindi, at ang bawat patak nito ay tila sumasabay sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Madam Wina, bakit po kayo narito sa gitna ng gabi at basang-basa? Ang tanong ni Rosario ay puno ng peking pag-aalala, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagsasabing alam na niya ang bawat kilos ng kanyang kaibigan. The soil is unstable, malamig na sagot ni Wina. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara bilang isang matigas na negosyante. I'm assessing the risk before my machines arrive. Ayaw kong magkaroon ng aberya sa proyekto. Ganon po ba, madam? Singit ni Consuelo. Ang boses ay puno ng hinala. Akala ko po ay nakikinig kayo sa huni ng mga pulubi sa loob. Bago pa man makasagot si Wina, ang dagundong ng makina ng isa pang marangya, yang sasakyan ang bumasag sa tensyon. Huminto ang isang kulay pilak na sedan at mula rito ay bumaba ang isang babaeng may taglay na otoridad na tila kayang patigilin ng ulan. Si Doña Isabel, ang makapangyarihang ina ni Esperanza. Consuelo, Rosario, pumasok na kayo sa loob. Hayaan niyo muna kaming mag-usap ni Madam Wilhelmina. Utos ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila banayad na musika, ngunit may talim ng isang punyal. Dinala ni Isabel si Wina sa kanyang mansyon sa kabilang bahagi ng bayan. Doon, sa gitna ng silid na puno ng mga antigong kagamitan at amoy ng mamahaling tabako, hinarap ni Isabel ang bilyonaryang madam. Dahan-dahan niyang inilatag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesang mahogany. Alam ko kung sino ka talaga, Wilhelmina de los Reyes. Simula ni Isabel habang dahan-dahang nagtitimpla ng mainit na tsokolate. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa porselana ay tila isang babala. Alam ko na ikaw ang asawa ni Severino na akala ng lahat ay matagal nang naging abo. At alam ko rin na ang batang si Teo ay ang sanggol na sinabi nilang pumanaw na.
Naramdaman ni Wina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa pagitan ng takot at galit. Anong gusto mo, Doña Isabel? Matigas na tanong ni Wina. Gusto ko lang protektahan ang aking anak si Esperanza. Sagot ni Isabel, ang mga mata ay biglang naging malamig na parang yelo. Alam kong may kinalaman siya sa paggawa ng pekeng death certificate. 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit bilang isang ina, hindi ko hahayaang mabulok siya sa kulungan dahil lamang sa isang pagkakamali ng nakaraan. Dahan-dahang itinulak ni Isabel ang isang dokumento patungo kay Wina. Heto ang settlement papers, 50 milyong piso at ang garantiya na walang pakikialam ang aking pamilya sa iyong proyekto. Kapalit niyan, kailangang kalimutan mo na ang batang yon. Hayaan mo na siyang lumaking isang Alcaraz. Huwag mo nang gambalain ang katahimikan ng isla na ito. Yang patay. Ang bawat titik sa papel na ito ay isang piraso ng iyong kaluluwa na sadyang ninakaw sa akin. At bawat mansa ng luha ay sumusumbat sa aking kawalan ng malay. Ginamit ni Wilhelmina ang kanyang kapangyarihan bilang madam na bibili sa hacienda upang mapag-isa sa loob ng lumang mansyon ng mga Alcaraz. Habang abala si Consuelo sa pag-aasikaso ng merienda sa ibaba, dahan-dahang pumasok si Wina sa silid ng matanda. Agsilid na dati ay ipinagbabawas sa kanya, ang silid na tila sentro ng lahat ng sumpa sa kanyang buhay. Ang amoy ng katol, lumang kahoy at nakakasuffocate na bango ng naptalina ang sumalubong sa kanya. Tumigil siya sa tapat ng isang antigong baul na yari sa Nara na nakatago sa ilalim ng isang makapal na kumot. Gamit ang isang maliit na hair clip, mabilis niyang kinalikot ang luma at kinakalawong na padlock. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng bakal ang narinig at dahan-dahang bumukas ang takip ng baul. Hindi alahas o pera ang bumulaga sa kanya. Sa loob ay may mga bundle na mga sobre, daan-daang sobre na nakatali ng pulang sinulid. Ang bawat isa ay may nakasulat na pangalan niya. Para kay Wilhelmina de los Reyes. Nanghinig ang mga daliri ni Wina habang kinukuha ang isang sulat na may petsang 7 taon na ang nakalilipas. Ang sulat kamay ay magaspang, halatang galing sa kamay ng isang lalaking nagtatrabaho sa bukid, ngunit pamilyar na pamilyar sa kanyang puso. Wina, nasaan ka na? Sabi ni nanay, may bago ka na raw pamilya sa Maynila, pero hindi ako naniniwala. Gabi-gabi akong naghihintay sa tapat ng gate, baka sakaling lumingon ka. Kahit isang sulat lang, sabihin mo sa akin na buhay ka at ang anak natin. Pinuksan pa niya ang isa pa at isa pa. Ang bawat pahina ay may mga mansa ng tuyong luha na tila naging bahagi na ng tinta. Doon niya nabasa ang desperasyon ni Severino kung paano nito ibinenta ang huling kalabaw para lamang makapunta sa Maynila at hanapin siya. Ngunit sinabi ni Consuelo na itinakwil na siya ni Wina sa harap ng isang abogado. Naramdaman ni Wina ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang dambuhalang bato na dahan-dahang dumudurog sa kanyang puso. Ang galit na itinanim niya laban kay Severino sa loob ng 10 taon ay biglang napalitan ng isang napakasakit na pagsisisi. Hindi siya kinalimutan ng kanyang asawa. Hindi siya tinalikuran nito. Pareho silang biktima ng isang halimaw na nakatira sa ilalim ng iisang bubong. Hinaplos ni Wina ang papel, dinarama ang ukit ng panulat ni Severino. Ito ang kanyang golden moment. Ang amoy ng lumang papel at ang pait ng katotohanang ang 10 taon nilang pangungulila ay gawa-gawa lamang ng isang babaeng sakim sa danggal at yaman. Hindi ang galit ng langit ang dapat mong katakutan, Consuelo, kundi ang unos na dala ng isang inang muling nabuhay mula sa iyong mga kasinungalingan. Sa loob ng madilim na silid, mabilis na isinilid ni Wilhelmina ang mga bundle ng liham sa loob ng kanyang damit. Idinidiin ang mga ito sa kanyang balat na tila ba ang mga papel na iyon ang magsisilbing baluti niya laban sa lason ng pamilya Alcaraz. Sa labas, ang hangin ay nagsisimulang humiyaw.
Isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa, babala ng isang dambuhalang bagyo na handang lumamon sa buong Samar. Eksaktong bumukas ang pinto. Pumasok si Consuelo, ang kanyang muka ay nababakas ang takot, hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa posibilidad na mabulgar ang kanyang mga itinatago. Madam, bakit po kayo narito? Masyado nang mapanganib, kailangan na nating bumaba. Sigaw ng matanda sa gitna ng ingay ng humahampas na hangin sa bintana. Ang mga anino sa silid na ito ang mas mapanganib, Doña Consuelo. Malamig na tugon ni Wina. Sa mga sandaling yon, isang malakas na pagyanig ang yumanig sa buong mansyon. Ang tunog ng pagkabasag ng mga salamin sa bintana ay tila mga kristal na ulan na pumasok sa loob ng silid. Ang bagyo ay naglandfall na, mas maaga sa inaasahan. Sa ibaba, sa madilim na sulok ng kusina, nakahiga si Teo sa isang manipis na banig. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig ng tubig na nanunuot sa butas-butas na bubong, kundi dahil sa matinding lagnat na tila sumusunog sa kanyang munting hininga. Ang bawat ubo ng bata ay tila isang mahinang hiyaw ng tulong na nalulunod sa dagundong ng langit. Teo! Anak! Ang sigaw ni Severino ay narinig mula sa labas. Pumasok ang lalaki na basang-basa. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik mula sa pagtatangkang isalba ang kanilang munting pananim. Ngunit bago pa man niya marating ang anak, isang nakakangilong tunog ng nababaling kahoy ang umalingaw-ngaw sa buong asyenda. Ang matandang pundasyon ng mansyon na hiningian na ng panahon at kawalan ng kumpuni dahil sa kasakiman ni Consuelo ay nagsimulang bumigay. Ang kisame sa tapat ng kinalalagyan ni Teo ay dahan-dahang nagguguho. "Esperanza! Tulungan mo ang bata!" Sigaw ni Severino habang pilit na iniiwasan ang mga nahuhulog na debris. Ngunit si Esperanza ay abala sa paghakot ng kanyang mga mamahaling alahas at mga bag. "Severino, hindi ko maabot. Masyadong madilim. Iligtas mo muna itong mga gamit ni Mami." Ang boses ni Esperanza ay puno ng hysterical na takot, isang hubad na katotohanan na mas mahalaga sa kanya ang ginto kaysa sa buhay ng kanyang sariling pamangkin. Naramdaman ni Wina ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang marinig ang kaguluhan sa ibaba. Hindi na niya inisip ang kanyang maskara. Hindi na niya inisip ang kanyang yaman. Mabilis siyang bumaba ng hagdan. Ang kanyang mga yabag ay tila nakikipagpaligsahan sa bilis ng kidlat. Nakita niya ang bawat butil ng alikabok at semento na bumabagsak sa maliit na katawan ni Teo. Ito ang kanyang golden moment. Agsandali kung saan ang bilyonaryang si Wilhelmina ay muling naging isang ina. Sa gitna ng panganib, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mamahaling seda na scarf at itinakip ito sa mukha ni Teo upang hindi ito malunod sa alikabok. Ang amoy ng kanyang pabango ay humalo sa amoy ng basa at lumang kahoy. Isang pamilyar na bango na tila nagpatahimik sa pang-ininig ng bata sa loob ng ilang segundo. Ang putik na kumakapit sa aking balat ay mas malinis pa kaysa sa gintong suot ng mga taong pilit kaming nilulunod sa kasinungalingan. Sa gitna ng nakabibing-ing dagundong ng bagyo, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang bawat iglap ng kidlat na tila humahati sa kalangitan. Naramdaman ni Wilhelmina ang bigat ng isang malaking tipak ng semento at kahoy na nakadagan sa kanyang likuran. Ngunit wala siyang nararamdamang hapdi. Ang tanging mahalaga ay ang maliit na katawan ni Teo na mahigpit niyang ikinakanlong sa ilalim ng kanyang dibdib. "Wina, ikaw ba talaga yan?" Ang boses ni Severino ay nanginginig, punong-puno ng pag-asa at takot habang kinakapa ang kinalalagyan nila sa dilim. Naramdaman ni Wina ang init ng mga kamay ni Severino na humahawak sa kanyang balikat. Sa isang sandali, ang 10 taon ng galit at pait ay tila natunaw sa gitna ng lamig ng baha. "Severino, ang anak natin, iligtas mo si Teo." Pabulong na wika ni Wina, ang kanyang boses ay garalgal sa gitna ng alikabok na pumapasok sa kanyang lalamunan. Dahil sa tulong ng kidlat,
Nakita ni Severino ang muka ng babaeng itinuring niyang pumanaw na. Hindi na ito ang madam na may maskara. Ito ang kanyang asawa, basang-basa, puno ng sugat, at ang suot na mamahaling terno ay tila naging isang maruming basahan na lamang. Gamit ang kanyang buong lakas, itinaas ni Severino ang bumigay na bahagi ng kisame. Ang tunog ng pagkiskis ng semento sa sahig ay tila isang malupit na musika sa gitna ng bagyo. Habang nagpupumiglas ang mag-asawa na makalabas, isang himala ang nangyari sa labas ng gumuhong dampa. Ang mga manggagawa ng hacienda, mga taong pinagkaitan ng pamilya Alcaraz ng sapat na sahod, ay dahan-dahang lumalapit. Bitbit nila ang mga lumang sulo at mga itak. Sa pamungunan ni Lolo Gardo, bumuo sila ng isang mahabang kadena ng mga tao. Ang mga kamay na puno ng kalyo ay nagsama-sama upang alisin ang mga debris. Ang bayanihan ay nagsimulang gumalaw sa gitna ng putik. Walang nag-utos, walang nagbayad, tanging ang malasakit sa batang si Teo ang nagtulak sa kanila na sumabak sa panganib. Nang sa wakas ay mailabas si Teo, agad siyang niyakap ni Wina ng napakahigpit. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanila ay tila naghuhugas sa 10 taon ng pagkawalay. Ito ang kanyang golden moment, ang pagyakap sa anak sa gitna ng baha at putik. Wala na ang bilyonaryang si Wilhelmina. Ang tanging naroon ay isang inang nahanap ang kanyang mundo sa gitna ng pagkagunaw ng paligid. Sa kabilang panig, nakatayo si Consuelo at Esperanza sa ilalim ng malaking payong na hawak ng isang katulong, mahigpit na yakap ang kanilang mga bag na puno ng alahas. "Madam Wina, anong ginagawa niyo? Bakit niyo hinahawakan ng batang yan? Masyadong madumi ang mga taong yan." Sigaw ni Consuelo, pilit pa ring napapanggap na nag-aalala sa reputasyon ng kanyang bisita. Ang malakas na hangin mula sa elisi ng helicopter ay tila isang malupit na kamay na nagtanggal sa bawat maskarang isinuot namin. Inilalantad ang bawat sugat at bawat dumi ng aming nakaraan. Napatulala si Severino habang ang buhangin at putik ay humahampas sa kanyang muka dahil sa lakas ng hangin mula sa itaas. Ang pangalang isinigaw ng piloto, Wilhelmina de los Reyes, ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang pandinig. Dahan-dahan niyang binitawan ang pagkakahawak sa braso ni Wina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagitan ng gulat at hindi maipaliwanag na sakit. "Wilhelmina? Wina, ikaw pa talaga yan?" Ang boses ni Severino ay halos malunod sa dagundong ng helicopter. Hindi nakasagot si Wina. Ang kanyang maingat na binuong kuta ay tuluyan ng gumuho. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang nakakangilong tunog ng pagguho ng lupa ang muling umalingaw-ngaw. Dahil sa bigat ng helicopter at sa lambot ng lupa matapos ang baha, ang bahagi ng hacienda kung saan nakatayo ang gumuhong kusina ay dahan-dahang lumulubog. Isang malalim na butas ang bumukas sa gitna ng mga guho. Doon, sa ilalim ng matandang pundasyon na sadyang itinago sa loob ng maraming dekada, lumitaw ang isang bakal na pinto, isang lihim na hamtruan o shelter. "Huwag kayong lalapit dyan! Mapanganib! Delikado ang lupang yan!" Sigaw ni Consuelo. Ang kanyang boses ay puno ng hysteria habang pilit na humaharang sa harap ni Wina. Ngunit ang kanyang panginginig ay hindi dahil sa takot sa guho, kundi dahil sa selyadong pintuan na ngayon ay nakalantad na sa paningin ng lahat. Hindi siya pinansin ni Wina. Sa tulong ni Severino at ng mga manggagawang may hawak na mga itak, marahas nilang binuksan ang kinakalawang na pinto. Ang amoy ng luma at saradong hangin ay sumalubong sa kanila, kasunod ng kislap ng isang bagay na yari sa bakal. Sa loob ng madilim na silid, nakita nila ang isang baul na bakal, ang iron chest na matagal ng pinaghahanap ng batas. Nang buksan ito ni Wina, ang kislap ng mga dokumentong selyado ng plastik ang bumulaga sa kanila. Hindi ito ginto o alahas. Ito ang mga record ng bilyon-bilyong pondo para sa mga biktima ng bagyo, 10 taon na ang nakalilipas.
Mga pondong ipinaratang kay Wina na ninakaw niya. Ngunit narito, nakatago sa ilalim ng pamumuno ni Consuelo. Naramdaman ni Wina ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang hawak ang isang piraso ng papel. Iyon ang orihinal na manipesto ng relief goods na may lagda ni Consuelo at Esperanza. Sa tabi nito ay ang mga bank transfer records patungo sa mga lihim na account ni Esperanza sa ibang bansa. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisingi noong gabing pinalaya siya ay tila naging isang matalim na ebidensya. Tiningnan niya si Severino na ngayon ay hawak ang mga dokumento. Ang mukha ng lalaki ay dahan-dahang napalitan ng matinding galit habang binabasa ang katotohanan. Nanay, Esperanza, paano niyo nagawa ito? Ang boses ni Severino ay tila galing sa kailaliman ng isang bangin. Pinanood niyo kaming magdusa ni Teo habang ang perang para sa mga tao ay nakabaon lang dito? Ang pangalang Wilhelmina ay akala ko ay nakaukit na sa isang malamig na lapida. Ngunit na yon ay sumisigaw ito sa gitna ng putikan. Bit-bit ang isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Sa gitna ng malakas na hangin mula sa helicopter, dahan-dahang itinaas ni Wilhelmina ang kanyang nanginginig na mga kamay. Inalis niya ang kanyang malaking salamin na puno ng talsik ng putik. Inalis niya ang telang nakabalot sa kanyang ulo. Sa ilalim ng liwanag ng searchlight, lumitaw ang kanyang muka. Pagod, sugatan, ngunit may mga matang nagsusumigaw ng pag-ibig na kailanman ay hindi namatay. Wina. Ang boses ni Severino ay parang isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Humakbang siya palapit, ang bawat yabag ng kanyang mga paang walang sapin sa malambot na lupa ay tila paglapit sa isang panaginip. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang babaeng bilyonaryo na ngayon, ngunit ang mga mata ay ang parehong mga matang tinitigan niya noong gabi ng kanilang kasal. Severino, patawad, higpi ni Wina. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang, nalulunod sa hikbi. Sabi nila, patay na ang anak natin. Sabi nila ang baby ko ay ibinaon na 10 taon akong nabuhay sa kasinungalingang yon. Naramdaman ni Severino ang biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Isang matinding galit ang kumulo sa kanyang dibdib. Galit sa kanyang ina, galit sa kanyang kapatid, at galit sa sarili dahil naging bulag siya. Itinaas ni Severino ang kanyang kamay, tila ba may balak siyang ihampas ang pait sa hangin. Ngunit bago pa man ito bumagsak, ang galit ay napalitan ng isang desperadong pangungulila. Marahas na hinila ni Severino si Wina at niyakap ito ng napakahigpit. Ang tunog ng pagdampi ng basang tela ni Wina sa madungis na kamiseta ni Severino ay tila isang hudyat na ang pader na itinayo ng 10 taon ay tuluyan ng gumuho. Humagulgol ang matikas na magsasaka sa balikat ng kanyang asawa. Ang init ng kanilang mga katawan sa gitna ng malamig na ulan ay ang kanilang golden moment, isang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang sadyang pinaglayo ng kasakiman. Bakit mo kami tiniis, Wina? Bakit hindi ka bumalik? Tanong ni Severino sa gitna ng iyak. Dahil pinakita nila sa akin ang death certificate ni Teo, Severino. Pinaniniwala nila akong wala na akong babalikan dito kundi ang sakit. Sagot ni Wina habang hinahaplos ang magaspang na pisngi ng asawa. Sa di kalayuan, nakatayo si Teo, nakatingin sa dalawang matanda na nagyayakapan sa putik. Ang bata ay litong-lito. Ang madam na inaakala niyang stranger ay ang inay na gabi-gabing ipinagdarasa ng kanyang ama. Dahan-dahang lumapit si Wina sa bata, lumuhod siya sa putikan upang mapantayan ang anak. Teo? Anak? Tawag ni Wina. Iniabot niya ang kanyang kamay. Ngunit bago pa mahawakan ni Wina ang anak, mabilis na sumingit si Esperanza. Huwag kang lalapit sa kanya, Teo. Gagamitin ka lang niyan para makuha ang pera. Yan ang babaeng pumatay sa kaligayahan natin. Ang sigaw ni Esperanza ay puno ng lason. Pilit na sinisira ang munting tulay na binuo ni Wina. Madam, please, we are family.
Huwag mong gawin ito sa amin. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya Alcaraz. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa takot na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng mansyon, mahigpit na nakakapit sa kanyang gintong rosaryo, habang ang mga tauhan ng kumpanya ni Wilhelmina at ang mga pulis ay dahan-dahang nakapalibot sa kanila. Sa mga sandaling iyon, bahagyang nangangatog ang mga kamay ni Wina habang hawak ang mga dokumentong nakuha mula sa lihim na vault. Kanina pa siya nakatayo sa gitna ng putikan. Ang kanyang puting terno ay punong-puno na ng dumi, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Naalala niya ang gabi 10 taon na ang nakalilipas, kung paano siya lumuhod sa paanan ni Consuelo upang magmakaawa ang huwag siyang itapon sa gitna ng bagyo dahil siya ay nagdadalang tao. Ang bawat salita ng pagmamakaawa niya noon ay sadyang binaliwala ng matandang ito. Dahan-dahang lumapit si Wina kay Consuelo. Ang bawat hakbang niya sa basang damuhan ay tila isang hatol ng kamatayan para sa danggal ng mga Alcaraz. Family? Ngayon mo lang natutunan ang salitang yan, Consuelo? Malamig na wika ni Wina. Ang bawat pantig ay tila isang matalim na balisong. Nung itinago niyo ang anak ko, nasaan ang pamilya? Nung ninakaw niyo ang pera ng bayan at ipinaratang sa akin, nasaan ang pamilya? You're not family. You are a pack of wolves pretending to be sheep. Wina, look at me. I did everything for Severino, sigaw ni Esperanza, habang pilit na itinatago ang isang maliit na bag sa likuran niya. Alam mo na ma, mahirap lang tayo noon. Kailangan nating isalba ang hacienda. Severino would have suffered if we didn't take that money. Tumingin si Wina kay Esperanza, at ang kanyang labi ay gumuhit ng isang mapait na ngingti. Talaga? Is Severino happy now? Look at him, Esperanza. Look at your brother. Napalingon ang lahat kay Severino na nakatayo sa gilid, pasan-pasa ng bigat ng katotohanan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. You lied to me, Ma. You made me believe my wife was a criminal. You made Deo believe his mother was dead. Pabulong na wika ni Severino, ang boses ay punong-puno ng pait. Biglang sumingit si Rosario, pilit na humahakbang palapit kay Wina. Wina, please, makinig ka muna. I was forced. Pinatbantaan nila ako. You know I'm your best friend, right? Don't let them take me to jail. Naramdaman ni Wina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang hapti ng pagkakanulo ni Rosario ay mas masakit pa sa sampa ni Consuelo. Best friend? Rosario, nakita ko na ang bank accounts mo. Nakita ko na ang mga transaksyon niyo ni Esperanza. Ang bawat yakap mo sa akin sa loob ng 10 taon ay amoy lason. Nanginginig ang buong katawan ni Wina. Nararamdaman niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Tila ba ang bawat tibok ay sumusumbat sa kanyang sariling pagkabulag. Ang mga taong pinagkatiwalaan niya ay siya palang mga lubong dahan-dahang kumakain sa kanyang buhay mula sa loob. Walang anumang piraso ng ginto ang makakabayad sa 10 taong pait na ipinalunok mo sa amin, Consuelo. Ang tunay na katarungan ay hindi nanggagaling sa pera, kundi sa mga matang nabulag mo sa loob ng 1 dekada. Ang boses ni Wilhelmina ay umalingaw-ngaw sa loob ng punong-punong gymnasium ng bayan. Ang hangin ay mabigat, amoy pawis ng mga magsasaka at amoy ng basang lupa mula sa labas, kung saan dahan-dahan nang tumitila ang bagyo. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Wina, hindi bilang ang bilyonaryang madam na kinatatakutan, kundi bilang ang babaeng dating nilapastangan ng danggal. Sa harap niya, nakaupo sa mga silyang plastik sina Consuelo at Esperanza, nakaposas at nakayuko. Ang mga mamahaling iyas na kanina lang ay nagniningning sa kanilang katawan ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanilang bawat hininga. Sa paligid, ang mga manggagawa ng Hacienda Alcaraz ay nananatiling tahimik,
Ang kanilang mga mata ay puno ng mapait na paghihintay. Dahan-dahang itinaas ni Wina ang isang piraso ng papel na kupas na ang kulay. Heto ang death certificate na ipinakita nyo sa akin 10 taon na ang nakalilipas. Sabi nyo, ang anak ko ay naging abo na. Sabi nyo, wala na akong babalikan sa Samar dahil isinumpa na ako ng lupaing ito. Marahas na iniharap ni Wina ang papel sa mga tao. Ngunit ang katotohanan ay narito. Ang batang sinabi nilang patay na ay ang batang 10 taon nilang ginawang alipin sa sarili niyang lupain. Ang perang para sa inyong mga biktima ng bagyo ay ginamit nila upang itago ang kanilang mga kasalanan. Isang maugong na bulungan ang sumabog sa loob ng gymnasium. Ang hiya na sadyang iniwasan ni Consuelo sa loob ng maraming taon ay dahan-dahan nang lumalamon sa kanya. Sinubukan pang magsalita ng matanda, pilit na humahawak sa kanyang rosaryo. Wina, anak, maawa ka? Ginawa ko lang yan para sa danggal ng ating pamilya. Ayaw ko lang na lumaking mahirap ang apo ko. Pagsisinungaling ni Consuelo, ang boses ay nanginginig sa desperasyon. Dangal? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Wina. Ang dangal ay hindi itinatayo sa ibabaw ng mga libingan ng kasinungalingan, Consuelo. Ang dangal ay ang kakayahang tumingin sa mata ng iyong anak at sabihin ang totoo. Bagay na kailanman ay hindi niyo ginawa kay Severino. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang pumasok si Severino sa gymnasium, karga-karga ang nanghihinang si Teo na balot ng puting kumot. Ang bata ay dilat ang mga mata, nakatingin sa kanyang lola na ngayon ay hinuhusgahan ng buong bayan. Ito ang golden moment ni Wina, nang lumapit ang isang matandang magsasaka at inabutan siya ng isang basong tubig, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kapwa biktima na sa wakas ay nagtagumpay. Naramdaman ni Wina ang init ng baso sa kanyang palad, Isang simpleng pagkilala na mas mahalaga kaysa sa anumang palakpak. "Huwag po kayong umiyak, madam. Sabi po ni Papa, ang mga anghel daw po ay hindi dapat lumuluha." Ang boses ni Teo ay tila isang banayad na haplos sa sugatang kaluluwa ni Wilhelmina. Nakaluhod si Wina sa gitna ng malawak na kaindong. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging mga mamahaling pluma at tablet ang hawak, na yon ay puno ng basang lupa at putik. Sa harap niya, ang batang 10 taon niyang iniyakan ay dahan-dahang pinupunasan ng luha sa kanyang mga pisngi gamit ang maliit at magaspang nitong palad. 10, 15 taon ng pait ang tila natutunaw sa bawat dampi ng balat ng kanyang anak. Sa paligid nila, ang mga guho ng lumang mansyon ng mga alcaraz ay dahan-dahan ng nililinis na mga manggagawa. Wala na ang kuta ng kasakiman. Ang natira na lamang ay ang amoy ng basang lupa at ang pag-asa ng bagong pagsibol. Dahan-dahang tumayo si Wina. Sa likuran niya, nakatayo ang libu-libong magsasaka at manggagawa na dati ay itinuring na mga anino lamang sa sarili nilang bayan. Inilabas ni Wina ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Hindi ito mga kontrata ng pagbebenta, kundi mga deed of donation. Makinig kayo, wika ni Wina sa wikang Tagalog. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may panginginig ng emosyon. Ang lupang ito, ang Hacienda Alcaraz, ay hindi na pag-aari ng kahit sinong madam o donya. Ibinabalik ko ito sa inyo. Mula sa araw na ito, kayo na ang nagmamay-ari ng lupang inyong sinasaka. Kayo ang tunay na pundasyon ng Samar. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid, kasunod ng isang malakas at sabay-sabay na paghihiyawan ng kagalakan. Ang bawat pamilya ay nakatanggap ng kanilang bahagi, isang katarungang matagal nang ipinagkait ng pamilya Alcaraz. Naramdaman ni Wina ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang makita ang mga matatandang magsasaka na napaluhod sa tuwa. Nang dapit hapon, naupo si Wina sa tapat ng maliit na dampa na ipinatayo niya sa gilid ng bukid. Doon niya piniling manirahan, malayo sa marangyang hotel sa lungsod.
Lumapit si Teo, bitbit ang isang maliit na lalagyan ng mga binhi. Inay, Maestra Wina? Tawag ng bata. Tila lito pa rin sa kung paano tatawagin ng babaeng biglang pumasok sa kanyang buhay. Ano yun, anak? Malumanay na tanong ni Wina. Ituturo ko po sa inyo kung paano magtanim. Sabi ni Papa, kailangan niyo raw pong matutunan ang wika ng lupa para malaman niyo kung kailan ito sasagot sa inyo. Wika ni Teo nang may malapad na ngiti. Ito ang kanyang golden moment. Agsandali kung saan ang bilyonaryang si Wilhelmina de los Reyes ay dahan-dahang tinuturuan ng kanyang sariling anak kung paano muling magsimula sa pinakapayak na paraan. Ang bawat butil ng binhi na ibinabaon nila sa lupa ay tila isang pangako ng paghilom. Ang amoy ng pawis ni Teo at ang init ng sikat ng araw ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa lahat ng kanyang galit. Hindi sapat ang yaman para punan ang puwang ng 10 taon, ngunit ang isang tapat na pangako ay sapat na upang simulan ang muling pagbuo ng ating mundo. Ang dapit hapon sa Samar ay binalot ng kulay kahel at lila. Isang tanawing tila ipininta ng langit bilang pabuya sa mga pusong nakaligtas sa unos. Nakatayo si Wilhelmina sa beranda ng kanyang bagong dampa. Pinagmamasdan si Teo na masayang nakikipaglaro sa mga anak na mga magsasaka sa di-kalayuan. Ang tunog ng tawanan ng mga bata ay tila musikang nagpapahilom sa bawat lamat ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahang lumapit si Severino, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape. Wala na ang dumi at pagod sa kanyang muka. Ang natira na lamang ay ang kislap ng mga matang muling nahanap ang kanilang bituin. Iniabot niya ang tasa kay Wina at ang bahagyang pagdampi ng kanilang mga daliri ay nagdulot ng isang banayad na kilabot. Isog paalala ng init na matagal nang kinalimutan ng panahon. Wina, salamat. Pabulong na wika ni Severino habang nakatingin sa abot tanaw. Hindi ko akalain na makikita ko pa ang ganitong kapayapaan pagkatapos ng lahat ng ginawa ni nanay. Humigop si Wina ng kape. Dinaramdam ang pait at tamis nito. Hindi madaling burahin ang 10 taon, Severino. Ang mga liham na hindi nakarating, ang mga luhang sadyang binaliwala, ang mga yun ay mananatiling bahagi ng ating kasaysayan. I know, sagot ni Severino. Ang boses ay puno ng katapatan. Hindi ko hinihiling na maging asawa mo agad. I just want to be here. Gusto kong matutunan kung paano ka muling mahalin, hindi bilang ang madam na bilyonaryo, kundi bilang ang Wina na nakilala ko sa gitna ng ulan. Tumingin si Wina sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, wala na ang put, wala na ang pagnanais na maningil. Ang katarungan ay nakamit na niya nang makita niyang nasa likod na ng rehas sina Consuelo, Esperanza at ang taksil na si Rosario. Ang paglaya niya ay hindi nanggaling sa pagpapakulong sa kanila, kundi sa pagbitaw sa bigat na pasanya sa loob ng 1 dekada. Simulan natin sa pagiging magulang ni Teo. Malumanay na mungkahi ni Wina. Hayaan nating ang bata ang magsilbing tulay sa pag-iitan nating dalawa. No more lies, Severino. No more secrets. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan dahan-dahang isinandal ni Wina ang kanyang ulo sa balikat ni Severino habang pinagmamasdan ang paglitaw ng isang bahaghari matapos ang isang maikling pag-ulan. Ang amoy ng kape, ang halimuyak ng mga sariwang pananim at ang init ng balat ni Severino ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa lahat ng kanyang pangamba. 1 taon ang mabilis na lumipas. Tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang tinangay ang bawat bakas ng pait at alikabok mula sa madilim na nakaraan. Ang Hacienda Alcaraz ay hindi na lamang isang lupain ng mga sakim. Ito ay naging isang buhay na monumento ng katatagan at pag-asa sa ilalim ng pangalang Bahay Lingap ni Arthur Salcedo. Wala na ang nakabibinging dagundong ng bagyo at wala na ang mga mapanirang bulong sa pasilyo ng mansyong gumuhuna.
Nakatayo si Wilhelmina sa gitna ng malawak na hardin ng bagong community center. Ang kanyang puting kasuotan ay nadnaningning sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon. At sa kanyang dibdib ay nadnaningning ang gintong panulat na brooch ng kanyang ama. Pinagmamasda niya ang mukha ng mga pamilyang magsasaka, mga taong dati ay hindi makatingin ng diretso sa mata. Ngunit na yon ay may mga niti na kasing liwanag ng pagsikat ng araw. Inay! Inay, tingnan mo po ang ginawa naming project sa school! Masayang sigaw ni Teo habang tumatakbo patungo sa kanya. Dahan-dahang lumuhod si Wina upang salubungin ang yakap ng anak. Ang dating payat at sakiting bata ay masigla na ngayon. Ang bawat halakhak nito ay tila isang gamot na tuluyan nang nagpatuyo sa mga huling bakas ng sugat sa puso ni Wina. Napakaganda, anak. Siguradong matutuwa ang iyong lolo Arthur kung nakikita niya ito. Malumanay na wika ni Wina habang hinahaplos ang buhok ni Teo. Lumapit si Severino. Bit-bit ang isang tray ng sariwang prutas mula sa kanilang sariling pananim. Ang kanyang anyo ay payapa. Wala na ang bigat ng mundong pasa niya noon. Tumayo siya sa tabi ni Wina at dahan-dahang inakbayan ng asawa. Hindi ito mabilis na apoy ng muling pagsasama, kundi isang dahan-dahang ningas na nagbibigay ng init sa gitna ng lamig. Handa ng hapunan sa loob, Wina. Nagluto si Nanay Rosa ng paborito mong sinigang. Wika ni Severino nang may tapat na ngiti. Tumango si Wina at sumandal ng bahagya sa balikat ng lalaki. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa mga taon ng maling pagtitiis at bagaman hindi niya kailanman malilimutan ang lamig ng ulan noong gabing siya ay itinapon, hindi na yon ang nagdidikta ng kanyang bukas. Ang katarungan ay nakamit na niya, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pagbuo ng isang mundong mas mabuti para sa kanyang anak. Tumingala si Wina sa langit kung saan nagsisimulang kumutitap ang mga bituin. Ang ulan ay malayo na, at ang gabi ay hindi na nakatatakot. Ang pangako niya sa gitna ng unos ay natupad na. Isang pangako ng kalayaan, danggal at walang hanggang pag-asa.